Welcome to Donmar TV News Channel. Suportado ng ilan pang grupo ang inihaing petisyon upang kansilahin o i-deny ang kandidatura ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkapangulo sa 2022 elections. Sa darating na Lunes o Martes ay magsasampa ng petition for intervention ang dalawang grupo ng taxpayers, businessmen at martial law victims tulad ni bagong alyansang Makabayan Chairperson Carol Araulio. Ayon kay Attorney Howard Calleja, abogado ng mga complainant, matibay ang reklamo ngayon kay Marcos dahil guilty ang dating mambabatas sa paglabag sa tax code. 1995 nahatulan ng Quezon City Regional Trial Court si Marcos kaugnay sa hindi pag-file ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Ito umano ay malinaw na kasong may kinalaman sa moral turpitude o masamang pag-uugali. Kasama sa parusa ay tuluyan siyang madiskwalipika sa pag-upo o maitalaga sa alinmang posisyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Calleja, isasama nila sa kanilang petisyon ang ginawang pag-abuso ng Court of Appeals sa kanilang diskresyon matapos alisin ang parusang pagkakulong sa kaso ni Marcos at sa halip pagbabayad lamang ng penalty ang ipinataw. If you look at the CA decision, they did not only neglect to impose the penalty of imprisonment, they just modified it without giving reason with why they are taking away the penalty of imprisonment. Itinanggi naman ni Attorney Calleja na may kinalaman ang grupong Isang Bayan dito sa kanilang reklamo. Si Calleja ay isa sa convener ng Isang Bayan na nagsusulong sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo. Isang Bayan has nothing to do with this petition, and our support for Leni has nothing to do with petition. To be candid and honest, I have not talked to the Vice President. Umaasa sina Calleja na gagawin ng COMELEC ang kanilang trabaho bilang independent body ng pamahalaan. Samantala, ayon naman sa kampo ni Marcos, ito ay panibago lamang nuisance petition. Naniniwala ang kampo ni Marcos na hindi ito uusad dahil sa wala namang legal na basehan. Estratehiya din ito para hindi umusad ang kanilang kampanya dahil sa pagsagot sa mapanglait na mga aligasyon. Naapektuhan din umano nito ang paghahanda ng COMELEC sa darating na halalan. Ating pong pag-uusapan ngayon ay yung pong mga may kaugnayan sa mga kandidato pa rin. Lalo't higit yung pong mga ang layunin lang ay parang pumapabor sa private sector. Napakahalaga nito dahil meron po tayong mga batas na pwedeng malabag ito or may mga batas na pwede pong gamitin para hindi magpatuloy yung mga plano ng mga politiko sa kanilang mga personal at na interest at iba pa. Hindi po maganda yon. Well, kaya ako po nababanggit dito dahil alam naman natin napakarami po ng kandidato sa local and national position. Especially dyan po sa national, presidential, senatorial, party list, at saka po yung mga district congressman. Kaya ako po yan ang specific na binabanggit. Kasi po napakalinaw po ng ating batas na dapat ay hindi personal interest lang o hindi interest lang ng mga kaibigan ang dahilan kung bakit tatakbo ang mga politiko sa mga national position. Kasi ang linaw po dun sa ating Omnibus Election Code, lalo na po yung Section 261, yung tinatawag nating guilty of any election offense. Ibig sabihin, anuman na maaaring paglabag dito ay kailangan po ay may pananagutan. Kaya ko ito binabanggit, tamang-tama, ngayon pong mga panahong ito, under evaluation ng Commission on Election, ang lahat ng mga nag-apply or nag-file ng Certificate of Candidacy para po sa ating eleksyon sa Mayo ng 2022. Kaya ko ito binabanggit, alam po ninyo, marami pong mga artista, personality, ang nag-file ng Certificate of Candidacy para sa kailang party list o district congressman or senador. Pero alam ba ninyo ang layunin nila? Isa sa kailang mga layunin ay ibalik lang ang ABS-CBN. So yan po ay hindi magandang pangitain. Lumalabas nga po na sa ilalim ng Omnibus Election Code, yung pong mga merong office or mga offer, merong mga offer or tinatawag na promises, pera, or anuman, or anything of value,
or promises sa anumang mga office or mga employment, okay, franchise, or yung tinatawag na grant para sa mga public and private company, yan po ay malinaw na paglabas at ground ito para sa disqualification. Kung yung mga gunita dito sa ilang video na inilabas ko na nakaraang araw, meron na po akong topic tungkol dito. Ngayon, kaya ko lang igit na ipinapaliwanag ito dahil kung dito pa lang ho sa umpisa, may mga maaring paglabag na sa batas ito mga artista at mga politiko na ang layunin lang ay manalo at ibalik ang ABS-CBN, dapat ma-disqualified sila. Kasi po, merong problema yung ABS-CBN kaya ito'y nasara. Nag-expired yung kanilang prangkisa. Nag-request ng prangkisa, hindi na-aproban. At ang dami mga violation na sinasabi tungkol sa labor, tax, at saka ating saligang batas. So, ang lumalabas po, base sa mga pag-aaral, kahit sino pwedeng mag-file ng petisyon before COMELEC para ma-disqualified yung mga identify na mga artista at gustong pumasok sa politika na ito lang ang layunin. Ngayon pa lang, pwede na po ninyong gawin. Kasi pagka after election, at yan nga ang kailang ginawa, wala na tayong magagawa. Wala na kayong magagawa. Ay alam nyo, ito hong issue ng ABS-CBN, hindi lang political issue ito. May mga batas na nilabag sila. At nakakahiya naman na may mga nilabag na batas, baliwala, dahil sa interest lang ng mga artistang ang layunin na ibalik ito, na para mang walang kasalanan. Abay, ito'y insulto sa mga Pilipino. Insulto sa ating mga batas. So kayo mga taga-COMELEC, gumising kayo. Huwag kayong paggamit at huwag kayong natutulog sa inyong responsibilidad. Inuulit ko, kaya identify, doon sa batas. Article, meron yata binabanggit pa dyan na Article 22 or Section 261 ng Omnibus Election Code. Yan na po yung basihan, binabanggit ko kanina, pwedeng i-disqualified na yan. May mga artista na pong umamin na yan ang isa kailang gagawin kaya gusto nilang maging congressman or maging senador. So, hindi po maganda. Kung yung mga gunita, 2 days ago o 3 days ago, na-interview ko sa television si Deputy Speaker Rodante Marcoleta, na alam naman natin isa ito sa nag-imbestiga rito. Sabi niya, ngayon pa lang, pwede nang i-disqualified niya mga yan, basta mayroong magpetisyon sa COMELEC. Kasi hindi maganda yan. Kaya nga nagbanta si Marcoleta na pagsakaling siya'y manalo, baka niya haharangin ito. Pag siya naging senador, hindi niya papayagan na maibalik ito ng walang pananagutan sa dami ng kasalanan ng management ng ABS-CBN. Lalo na yung land title. Until now, walang maipakitang dokumento ang management kung kanila ba yung property na kanilang linalagyan yan ng mga building. Walang titulong malinis. So bakit naman yung mga artista gagamitin ng kasikatan, gagamitin ng kanilang pera at kakayanan para lang ibalik? So anong bansa meron tayo? Anong batas meron tayo kung ganito ho ang labanan at agenda? Magising na po ang taong bayan na kung sa umpisa pa lang lumalabag na sa batas, ano ang gagawin ng mga ito kapag napwesto na? So wala akong personalan dito. Issue ho ito eh. May complainant, may violation, kaya nasara, dapat resolbahin muna bago bigyan ng prangkisa kung kinakailangan pa. Ganun po yun. Kahit na sino pa ang maging Pangulo. Kahit siguro yung ibang presidential candidate, kasi alam naman natin, 2 yata o 3 presidential candidate, yan din ang lakad eh. Ang isa sa mga agenda nila, ibalik ang ABS-CBN. Baliwala sa kanila yung mga paglabag sa batas. So anong klase? Anong klaseng gobyerno meron tayo kung ganyan ang gagawin nila? Kaya maging marunong po tayo. Lahat ng botanteng Pilipino dito at sa abroad, sumunod tayo sa ating nalalamang batas. Huwag tayong padala sa galing magsalita, gwapo, maganda, artista o kung sino man, personalidad na kayo maingganyo. Hindi. Alamin natin, alamin po ninyo ano ang kailang kakayanan at plataforma ng gobyerno. Pag isinasama nila itong isyong ito na babaliwalain ang mga violation, huwag kayong pumayag. Huwag niyong iboto yan kasi hindi po magiging magandang huwaran yan. Baka pag napwesto mga yan, puro abuso ang gagawin. Kasi sa umpisa pa lang, umaabuso na. Ang pagbabago at kaunlaran ng ating bansa nasa ating mga botante. Wala sa kanila, kahit sino pa sa kanila. Maliwanag po yan. Huwag niyong kalimutan yan. Huwag niyong isipin na sikat, kilala, may pera, iboboto mo na. Walang mangyayari sa buhay natin.
walang development sa bansa natin. Mananatili tayong third world country kung yan ang ating pagbabasihan. Kailangan po this time, next election, matuto na tayong lahat para sa ating pamilya, sa ating mga anak, at sa ating bansa.